Nagulat ang pamilya ng mga Matias dahil nga sa kakaibang kinikilos ng dalawang si Lilet at itong si Court. Yun pala ay malalaman nila na nagtapat na pala ng pag-ibig itong si Court dito kay Lilet. Agad naman usisan nitong si Tinang kung sinagot ba niya itong si Court. Subalit hindi, ang sabi ni Lilet ay tinanggihan niya itong si Court at sinabi niya na hindi sila bagay. Kaya naman nagulat ang mga ito. Bakit niya yun ginawa? Bakit niya sasabihin? Akala pa naman nila ay magkaka-jowa na nga itong si Lilet. Pinatapat ni Lilet sa kanila na nagulat siya sa kinikilos nga nitong si Court. Bigla na lamang umibig ito sa kanya. Dati naman ay kaibigan lang ang turingan nilang dalawa. Kaya buhat nung makasali siya sa podcast at siniship nga silang dalawa, ay doon na nagtapat itong si Court. Kaya naman napaisip siya na maaring gagamitin lamang siya ni Court o kaya nanibago lamang siya o nabigla lamang siya. Pero ang totoo talaga ay hindi siya mahal nito. Naman laking panghihinayang nitong si Emong dahil nakita naman niya na pareha sila na parang mutual understanding. Ngunit bakit parang nag-aalangan pa itong si Lilet? Bakit hindi hayaan na maging masaya ang kanilang mga puso? Nag-alibay na lamang itong si Lilet, ngunit ang totoo talaga ayaw niyang masaktan dahil baka paaasahin lang din siya sa wala. Alam niya kasi na parang imposible din na magkagusto ang normal na tao na kagaya ni Court sa isang kagaya niya. Iniisip din niya pati kung ano ang sasabihin ng mga nakapaligid sa kanya. Maging ang ate niya ay nakita din niya na tutuloy ito sa kanilang pagsasamahan. Kung kaya't bago pa man siya masaktan ay iniiwasan na nga niya itong si Court at titiisin na lamang niya ito. Sinabihan na lamang niya ang kanyang pamilya na mas maigi na lamang na ipokus na lamang niya ang kanyang sarili sa pagtatrabaho at kailangan din niya na makapokus doon sa bagong kaso na hahawakan niya tungkol kay Ella. Ayaw kasi niyang paasahin lamang ang kanyang kaibigan sa kulungan. Ayaw niya itong biguin sa kanyang pangako na tutulungan ito sa abot ng kanyang makakaya para makalaya at makalabas dahil alam nito na wala itong kasalanan. Napilitan lamang siya at na-frame up lamang siya at nahirapan siya na ituro ang totoo dahil nga mas makapangyarihan ang kanyang kaharap. Sa kabilang banda, dito naman ay magugulat itong si Lilet dahil sa bahay nga nitong si Attorney Renan ay makikita niya ang lalaking kasama nga ng kanyang ina. Maaring katrabaho, hindi niya ito lubos na kilala. Ngunit nung sumunod na mga araw ay nagulat siya sapagkat nakita niya ito sa firm at kilala pala ito ni Era. Dati pala itong natulungan ng kanyang inang si Meredith. Napalaya siya dahil napagbintangan siya sa kaso. Ang hindi nila alam, konektado si Mang Kanor at itong si Renan. Si Renan pala ang ina ng biktima. Kung kahit naghihiganti ito ang dahilan kung bakit pinasok niya ang mundo ni Meredith. At ngayon ay nagpaplano ito ng pahirapan ang lahat ng konektado kay Meredith. Lalong-lalo na at nagkaroon siya ng posisyon sa kanyang kumpanya. Napaisip ng gusto itong si Lilet. Bakit agad-agad din naman ay naging jowa ni Era itong si Renan? Gaano ba niya kakilala itong si Renan? At agad-agad sinagot niya ito at nagtiwala siya. Kinakabahan kasi itong si Lilet. Pagkatramdam niya na tela may kakaiba kay Renan ay may tinatago siya. Lalo't nakakapagtaka kung bakit meron siyang mga litrato ng kanyang ina. May alinlangan itong si Lilet. Lalo't nakakapagtaka ang kinikilos nitong si Renan. Bigla-bigla na lamang nililigawan itong si Era. Nang ganun-ganun na lamang, hindi pa naman sila ganun katagal na magkakakilala. Para bang sinasamantala ni Renan ang pagkakataon kung saan masyadong emosyonal itong si Era at naghahanap ng kalinga. Lalong kakamamatay nga lang ni Meredith at punong-puno siya ng hinagpis. At sa kagustuhan niya ni Era na makalimutan ang nangyari sa kanyang ina, binuksan niyang muli ang kanyang puso na dati ay nakalaan kay Bonnie. Dahil gusto niyang maging masayang muli. Ngunit sa ginawa niya ngayon ay mapapahamak lamang siya dahil ginagamit lamang siya nitong si Renan.